Hawak ang cellphone ni Jomar, kausap ni Marlon si Melvin. Hindi pa rin niya ginagamit ang sariling cellphone na ang kapatid ang bumili dahil nakakonek yun sa dalawa. Nalalaman ng mga ito kung sino ang kausap niya at kung ano ang napag-usapan. Na-confirm niya yon dahil pinatingnan niya kay Melvin. Dinalaw ni Justin si Miss Ashley kanina. Sa tingin mo, business matter ang sadya niya kay Ashley? Yan po ang hindi ko alam, sir. Kumakamot sa ulo na sagot ni Melvin. Gusto ko makita ang kambal. Alamin mo kung nasan sila ngayon. Sinusundan ko sila ngayon at papunta sila sa mall kasama ang kanilang yaya. Napangiti si Marlon at kahit hindi utusan ay alam ni Melvin ang dapat gawin. Ang kailangan na lang niya ngayon ang makaalis ng kumpanya at hindi masundan ang tao nila Dale. May papadala akong tao dyan, sir. Muling nagpasalamat si Marlon kay Melvin. Kahit alam na niya ang kasamaang ginawa ng kapatid at madrasta, hindi pa niya ito makasuhan dahil wala pang solid na ebidensya tungkol sa pagkamatay ni Jukes at sa aksidenteng nangyari sa kanya. Sa mansyon, pinuntahan ni Rochelle ang anak at nabalitaan niyang hindi ito pumasok sa opisina. Ma'am, ano ba pinag-aalala mo? Nakikita mo namang walang ibang taong kausap si Marlon sa cellphone. Naiiritang sita ni Dale sa ina at parang napapraning na ito sa pag-iisip. Pinamaywa nga ni Rochelle ang anak at pinandilatan ng mga mata. Yun na nga, anak. Hindi ka ba nagtataka? Hindi niya ginagamit ang kanyang cellphone ngayon. Madalas, sa labas din siya kumakain. Hindi ko na rin nakikitang personal na iniinom niyang gamot. Ma'am, normal lang po yan dahil gusto niyang mamalagi sa labas. Isa pa, may nakasunod namang tao natin sa bawat lakad niya. Mahina pa rin siya at hindi kayang tumayo mag-isa. Kaya siguradong naiinom pa rin ang gamot. Himig na uubusan ang pasensya si Dale sa ina. Inis namang humarap muli si Rochelle sa anak. Ay, iniaasa mo na lang ang lahat sa ibang tao. Pati ba naman trabaho sa kumpanya inaasa mo na rin sa iba? Para lang makapagkasino ka? Tinalikuran lang ni Dale ang ina at nagbingi-bingihan. Gusto niyang maaga ngayon upang makabawi sa talo niya. Kinakausap pa kita! Naiiritang tawag niyang muli sa anak. Hindi nag-abalang ningunin ng ina. Itinaas lang ni Dale ang kanang kamay at kumaway sa nagagalit niyang ina. Matapos makapagbihis, hirap na inayos ni Joseph ang necktie. Sanay naman siyang magsuot ng ganun pero kasi, sir, baka pwedeng siya na lang ang pagsuotin mo na yung damit. Nagre-reklamong pakiusap niya sa binata. Gustong matawa ni Jomar sa bagong kaibigan. Ito ang ipinadala ni Melvin sa restaurant kung saan sila kumakaing madalas ni Marlon. Paano naman kasi, malaki kay Joseph ang full sleeve at trouser. Mas malit si Jomar eh. Nakamot ni Jomar ang kanyang batok. Kailangan pa ba talagang sabihin ang kanyang height at size? Kahit maliit siya, maliksi naman. Kaya nga naging undercover din siya ng isang detective. Ayos lang po ba kayo dyan sa suit nyo? Biglang nag-alala si Joseph. At baka may kakaibang amoy ang kanyang damit na suot ngayon ni Marlon. Mabuti na lang at mahilig siyang magsuot ng oversized t-shirt at pantalon. Isa pa, yan ang uso ngayon. Sinuri muli ni Marlon ang sariling refleksyon sa salamin. Naroon silang tatlo ngayon sa restroom at nagpalit ng kasuotan. Isa pa, hindi maaaring si Jomar ang magpanggap na ako dahil mahahalata tayo ng taong sumusunod sa akin. Muling napakamot sa ulo si Joseph nang iangat niya ang isang paa. Ayos lang yan, hindi naman halata na malaki sa iyong sapatos dahil uupo ka lang naman sa wheelchair. Tinapik ni Jomar sa balikat si Joseph habang nakangisi. Masikip ang sapatos na suot ni Marlon. May extra shoes namang dala si Melvin at hinihintay siya sa labas. Mauunang lalabas si na Jomar at lalabas lamang siya kapag masigurong nakaalis na ang taong nagmamatsyag sa kanyang bawat galaw. Sir, ayos lang po ba kayo na maglakad mag-isa gamit niyang tungkod? Nag-alala pa rin si Jomar. Ang tungkod, dala yun ni Joseph at nagpanggap itong pilay. Ayos lang ako, sige na, umalis na kayo. Pagtataboy ni Marlon. Muling nilingon ni Jomar ang amo bago itinulak ang wheelchair kung saan nakaupo na si Joseph. Hindi mamukha ng lalaki sa malayuan dahil nakasuot ito ng mask. Nagkunwari rin itong may binabasang text sa hawak na cellphone kaya nanatiling nakayuko hanggang makasakay ng sasakyan.
Mabilis na pumasok si Melvin sa restaurant nang makaalis na sina Jomar at nakitang sumunod ang sasakyang laging nakabuntot kay Marlon. Napangiti siya nang makita ang marahang paghakbang ni Marlon na kakalabas lang ng restroom. Bagay pa rin dito ang damit na pang baguette style. Bumata ito tingnan at malaki na ang improvement ng paa nitong napilayan. Kailangan talaga nitong isuot kung ano ang suot ni Joseph kanina upang hindi magtaka ang mga taong nakakita. Pagkalapit sa binata ay agad niya itong inalalayan sa paglalakad. Salamat. Bahagyang hinapos si Marlon kahit nakailang hakbang pa lang ang nagawa gamit ang tungkod. Kailangan na madalas ka mag-practice sa paglalakad para tumibay yung tuhod mo, sabi ni Melvin. Kaya nga kailangan ko ring pumunta sa abroad, maliban sa pagsundo kay Grandpa. Doon malaya akong magagawa at malalapatan ng tamang lunas ang aking karamdaman. Sumang-ayon si Melvin. Hindi mahirap dito ang kumuha ng ticket anytime na gustuhin ito dahil may VIP access ito sa lahat ng eroplano. Magkaibang mall ang pinuntahan nila Jomar at Melvin upang iligaw ang sumusunod sa kanila. Halos mapagod si Jomar at puro tulak lang sa wheelchair ang ginawa habang naglilibot sa paligid. At ang damuhong si Joseph, halatang nag-e-enjoy sa joyride kasama siya. Pare, gusto ko dun pumunta. Ininguso ni Joseph ang kabilang bahagi sa loob ng mall. At kailan pa naging isip bata si Sir Marlon? Mahinang angal ni Jomar. Joke lang, ang seryoso mo kasi. Ikaw kaya magtulak dito at akong uupo. Lalong natawa si Joseph sa bagong kaibigan. Alam niyang gagantihan siya nito, kaya enjoy muna niya ang oras na to. Sa kabilang mall, agad na nilapitan ni Marlon ang kambal na naglalaro sa isang play area ng naturang mall. Mukhang hilig ng kambal mag-slide sa mataas. Napakurap si Jello nang mamataan ang isang lalaking nakatayo sa isang tabi. Ang akala nung una na malikmata lamang siya. Pero nang kumaway ito at ngumiti, napatalon siya sa sobrang excitement. Mabilis niyang hinanap ang kapatid upang malapitan nila ang ama. Gwapo nga, wala ka naman parents! Natigil si Jello sa paglapit sa kapatid, kasama ang iba pang mga batang naroroon nang marinig ang pambubuli ng isa sa kapatid. Oo nga, yaya lang ang kasama. Nakalabing na gatong ng isa pang bata. Nanlaki ang mga mata ni Jello nang makitang ikiniyom ng kapatid ang kanang kamao nito. Mabilis itong tumalikod at patakbong lumapit sa ama. Muling nangunot ang noon ni Marlon nang makita ang bata na tumatakbo at palapit na sa kanya. Kanina nagtaka din siya dahil sa halip na lumapit ito sa kanya, tumakbo sa loob ng palaruan. Daddy! Kuya Gabby's in trouble! Nanlaki ang mga mata ni Marlon at mabilis na sinalubong ang bata. Nakalimutan na may kapansanan sa paa, kaya napaigik pa siya nang mabigla ang paghakbang. Pero hindi na niya yun inintindi. Nagpaakay siya sa anak at dinala siya nito sa isang umpukan ng mga bata. Bago pa siya makalapit, may nauna ng mga parents. You little brat! Paano mo sinaktan ng anak ko? Bulyaw ng lalaki kay Gab. Sa halip na lapitan ng anak upang kampihan, pinanood muna ni Marlon kung ano ang gagawin nito. Sinanyasan niya si Jello na hayaan muna ang kapatid. Napailing si Melvin na napasunod sa binata habang nakatitig sa batang kamukha ni Marlon. Ang angas lang ng mukha nito, hindi man lang natakot dahil sa galit ng isang Ginoo. Pagtingin niya sa dalawang bata na nakaaway nito, parehong nagkulay ubi ang pisngi ng mga ito. Nasaan ang parents mo ha? Idedemanda ko sila dahil sa ginawa mo sa anak ko! Sabi ng isa pang babae habang sinusuri ang pisngi ng isa pang batang lalaki. Oh my God! Gabby, anong ginawa mo? Nataranta si Nida, nakakalapit lang dahil busy kanina. Sa katsismisang katulong din. It's not my fault, Yaya. They provoked me. Hindi man lang kabakasan ng takot ang mukha ni Gabby. Para itong maliit na dragon at gustong bugahan ng apoy ang mga kaaway. Abat kay bata mo pa, barumbado ka na. For sure, isa ka sa mga dayuhan sa bansang to. Gusto mo bang ipadeport ko ang iyong ama dito sa Pinas, ha? Paninindak ng unang lalaki. Lalong kinabahan si Nida dahil galit na ang mukha ng mayamang lalaki. Gabi, mag-sorry ka na sa kanila para hindi na sila magalit. No! Matigas na umiling si Gab.
Sila ang dapat mag-sorry sa akin. At hindi nila ako kilala para husgahan ang aking pagkatao. What? Anong klase magulang mayroon ka at ganyan ka kung manalitang bata ka? Wala ka rin karapatang saktan ng anak ko. You also don't have the right to insult and point your finger at my son. Nanlaki ang mga mata ni Nida pagkarinig sa baritonong tinig mula sa kanilang likuran. Mabilis na naitago ng lalaki ang kamay sa likuran nang malingunan ang isang malaking tao at mukhang bubugahan siya ng apoy kung makatingin. Kayo ang dapat kong tanungin. Anong klase mga magulang kayo? At ganyan ang mga ugali ng mga anak nyo. Alam ba nilang masama ang bully? Impit na napatili si Nida sa kanyang isipan nang makilala ang gwapong lalaking nagtatanggol sa kanyang alaga. Dad, kanina ka pa po? Ngumiti si Marlon kay Gabby at biglang umama ang aura ng mukha nito pagkakita sa kanya. Biglang na-intimidate ang matabang lalaki nang masuri ang bulto ni Marlon. Kahit simple lang ang damit, nagsusumigaw ang kakaibang oras sa pagkatao nito. Kita naman sa suot nitong relo na mamahalin. Kuya, kanina pa kami dito ni Dad. Ang galing mo at nabangasan mo silang dalawa. Ang tapang-tapang mo, kuya. Nagtatalon pa sa tuwa si Jello. Palalampasin ko tong ginawa niyo sa anak ko. Alam ko mali din ang ginawa niyo sa pananakit sa mga anak niyo. Pero may surveillance camera dito upang makita kung sino ang unang nang amok sa kanilang tatlo. Parang nalunok na ng matabang lalaki ang sariling dila nito at hindi na nakapagsalita. Pasensya na, pagsabihan ko ang anak ko upang hindi naman bully. Ang babaeng kasama ng isa pang bata ang nagsalita. Pinagmasdan ni Marlon ang mukha ng anak ng babae. Mukhang napalakas ang suntok dito ni Gabby. Bumalig siya kay Melvin. Dalhin mo sila sa klinik at sagutin ang gagastusin. Mabilis na lumapit si Gabby sa ama at masaya dahil tinawag siyang anak kanina. Daddy, ayos na po ba ang iyong mga paa? Ginulo ni Marlon ang buhok ni Gabby. Gusto niya sana itong buhatin ngunit hindi pa niya kayang magbuhat ng mabigat. Saan niyo gustong kumain? Daddy, I want ice cream! Muling napangiti si Marlon at ang hyper lang ni Jello. Nagtatalon pa ito habang hawak siya sa kaliwang kamay. At si Gab, umaaktong matanda at siya pang inalalayan sa paghakbang. Ramdam niyang nag-alala ito lalo na at may tukod siyang gamit. Si Nida nakasunod sa tatlo. Hindi pa rin makapaniwala na kasama nila ngayon ang ama ng kambal. Sumunod lang siya sa mga ito hanggang makarating sa isang kainan. Daddy, pwede na po ba naming sabihin kay Mommy na natagpuan ka na namin? Pangungulit ni Jello sa ama habang panay ang subo ng ice cream. No. May kasamang iling na sagot ni Marlon. Why? Magkapanabay na tanong ni Nida at Gabby. Mabilis na sumubo ng french fries si Nida nang balingan siya ng tingin ng binata. Alis ako next week at sa ibang bansa ako magpapagaling. Pagbalik ko, saka ko ayusin ang relasyon ko sa inyong ina. Ang ibig po bang sabihin, Dad? Naniniwala ka ng anak mo kami? Namimilog ang mga mata ni Jello na nakatitig sa ama. I know your mom. So, ikaw nga talaga ang ama ng kambal? Hindi na napigilan ni Nida ang pag-alpas ng matinis na tilis sa kanyang lalamunan. Walang ibang dapat makakaalam tungkol dito, kahit ang kanilang ina. Biglang itinikom ni Nida ang bibig at natakot sa binata. Ang seryoso kasi nito. Nagbabanta pa ang tinging ipinukol sa kanya. Para bang isang pitik lang siya nito at mapapawalay ang kanyang kaluluwa sa maganda niyang katawang lupa. Nagtataka si Ashley at hindi na niya nakikita ang kambal na naghahanap sa ama ng mga ito. Online. Hindi na rin namamaalam sa kanya na lalabas na alam naman niya kung ano ang purpose sa paggala ng mga ito. Nida, wala bang sakit ang mga anak ko? Po, bakit niyo naman na itanong? Ilang araw ko na kasi silang napapansin na hindi abala sa paghanap sa kanilang ama. Napakamot sa ulo si Nida. Tulad niya, tikom din ang bibig tungkol sa ama ng mga ito. Never mind, matutulog muna ako. Ikinumpas ni Ashley ang kanang kamay bago tumalikod. Linggo ngayon at ayaw ding lumabas ng kambal. Ngumiti lang si Nida sa amo. Nang wala na ito sa kanyang harapan, nilapitan niya ang kambal. Abala si Gabby sa cellphone nito at alam niyang ang ama ang kausap ng bata sa text message. Kuya, what Daddy said? Sumilip na rin si Jello sa cellphone ng kapatid. Palis na siya bukas.
At pansamantalang mawawalan ng communication sa atin. Pero nasa paligid lang naman daw si Kuya Melvin upang bantayan tayo. Kinikilig si Nida habang nakikinig sa pag-uusap ng kambal. Feeling niya, kasama din siya sa binabantayan ni Melvin. Guwapo din kasi ang lalaki at ang kisig. In love na yata siya sa masungit na detective. Yaya, may nagto-doorbell po. Pukaw ni Jello sa mukhang nananaginip ng gising na yaya nila. Napakurap si Nida at mukhang naalimpungatan. Mabilis siyang tumayo at binuksan ang pinto. Nasaan ang malandi mong amo? Ang nangungunot na noon ni Nida ay dumoble ang gatla nang marinig ang bungad na tanong ng babaeng hindi kilala. Sino ka? Mataray niya ring tanong. Tabi, at wala akong oras makipag-usap sa'yo. Aba, hoy! Trespassing ka, babae ka! Hinabol ni Nida ang babae nang mahimasmasan. Ngunit sadyang ang bilis nito at mukhang inahing manok na gustong manabong. Ashley, lumabas ka dyan! Gulat na napatayo si Gab dahil sa tinig ng babaeng bagong dating. Agad niya itong namukaan at naalala kung saan unang nakilala. Maging si Jello, nagulat at takot sa babae. Nasaan na malandi niyong ina? Naninindak ang tingin ni Beauty sa kambal. Hey you! Hindi malandi ang mami namin! Pinamiawangan ni Jello ang babae. Naalimpungatan si Ashley dahil sa ingay sa sala. Mabilis siyang lumabas at naabutang inaawat ni Nida ang mga anak na gustong saktan si Beauty. Manang-mana kayo sa nanay niyong patapon ng ugali. Singal ni Beauty. Galit na nilapitan ni Ashley ang pinsan at hinila ito sa buhok palayo sa kanyang mga anak. Ang kapal din talaga ng mukha mong sumugod dito at insultuhin ang mga anak ko. Aray! Pitawan ng buhok ko! Pabalyang pinakawalan niya ang pinsan at inutusan si Nida na ipasok sa silid ang dalawa. Tagos sa buto ang galit niya ngayon dahil pati mga anak niya pinagsalitaan ng hindi maganda. Anong kailangan mo dito na ahas ka? Nangiinsultong tanong ni Ashley. Ako? Ahas? Nagpapatawa ka ba? Tumawa si Beauty habang dinuduro si Ashley. Sadyang mas mahal ako ni Justin noon pa man, kaya nagawa kanyang lokohin. Oh, really? So bakit nandito ka ngayon at tumatahol na parang aso? Gusto lang kitang balaan na huwag lumapit sa fiancé ko. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit gusto niyang iurong muli ang aming kasal. Natawa si Ashley. So, inurong lang pala ni Justin at hindi na-cancel. Muli siyang natawa habang umiiling. Bagay talaga kayong dalawa. Parehong takot mawalan at mapanlinlang. Huwag ka nang magmalinis, Ashley. Dahil pareho lang tayo. Umalis ka na, Beauty. Bago pa kita masipa palabas. Labas! Nakaturo ang kamay sa pintuan habang nanlilisik ang mga matang nakatitig sa pinsan. Biglang nasindak si Beauty sa galit na nakikita sa mukha ni Ashley. Kapag sinaktan siya nito, wala siyang maikaso dahil trespassing ang kanyang kalalabasan. Hindi pa tayo tapos. Itong tatandaan mo. Kapag nakita kitang lumapit kay Justin, sisirain ko muli ang pagkatao mo, kasama ng mga bastardo mong mga anak. Banta ni Beauty. Huwag kang magkamaling sakta ng mga anak ko, dahil hindi ako mangingiming kalbuhin ka. Mula sa gilid napailing si Melvin habang kausap si Marlon sa cellphone. Anong nangyayari? Bakit may naririnig ako nagsisigawan? Tanong ni Marlon sa detective. Sasagot na sana si Melvin nang sumigaw ang babaeng malapit na sa kanyang kinaroroonan. Akin lang si Justin. Hindi ko hahayaang maagaw mo. Bulyo ni Beauty. Napating si Melvin sa bahay nila Ashley. Nakasara na ang pintuan kaya tiyak na hindi na narinig ng huli ang banta ng kaaway. Uupo na sana si Beauty sa loob ng kotse nang mapansin na lalaking nakatayo malapit sa kanyang sasakyan. Muli siyang lumabas at sinita to. Anong tinitingin-tingin mo ha? Ikaw ba ang tinatanong niya? Tanong muli ni Marlon kay Melvin. Nang marinig ang matinis sa tinig ng isang babae. Inayos ni Melvin ang pagkakasot ng sombrero at yumuko. Nagkunwaring hindi narinig ang sinabi ng babae. Mukhang nabaliw na dahil sa lalaki ang babaeng ito, sir. Ayaw ko makalapit sa mga batang babaeng yan. Bilin ni Marlon. Mabilis namang binulsa ni Melvin ang cellphone at sumakay sa kanyang kotse. Hindi pinansin ang pagtataray ng babae. Inis namang bumalik si Beauty sa kanyang sasakyan at pabagsak na isinara ang pintuan.
Nadagdagan lamang ang galit na nararamdaman niya kay Ashley dahil napahiya siya sa lalaking nakarinig sa pag-aaway nila. Maging ang mga kapitbahay, dumungaw pa sa bintana at mukhang nakaisyoso pa rin. Matutuloy kaya ang kasal ni na Beauty at Justin? Kailan kaya malalaman ni Ashley na nagkikita na ang kambal at ang kanilang ama?